Mangangaral, Chapter 3. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pagbagsak, at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagdadalamhati, at panahon ng sayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. Panahon ng pagkuha at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang pakinabang niya na gumagawa sa kanyang pinaghirapan? Nakita ko ang paghihirap na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao upang pagsikapan. Ginawa niya maganda ang bawat bagay sa kanyang kapanahunan. Inilagay din niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi masusumpungan ng sinuman ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mabuti sa kanila, kundi ang magalak ang tao at gumawa ng mabuti sa kanyang buhay. At gayon din ang bawat tao ay dapat kumain at uminom at magsaya sa kabutihan ng lahat ng kanyang pagpapagal. Ito ay kaloob ng Diyos. Nalalaman ko na anumang gawin ng Diyos, ito ay magiging magpakailanman. Walang mailalagay doon o anumang bagay na makukuha doon. At ginagawa ito ng Diyos upang ang mga tao ay matakot sa harap niya. Ang nangyari noon ay ngayon at ang mangyayari ay nangyari na. At hinihiling ng Diyos ang nakaraan. At bukod dito ay nakita ko sa ilalim ng araw ang dako ng kahatulan na naroon ang kasamaan. At ang lugar ng katuwiran, ang kasamaan ay nandoon. Aking sinabi sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat layunin at sa bawat gawa. Sinabi ko sa aking puso tungkol sa kalagayan ng mga anak ng tao, upang sila ay ipakilala ng Diyos, at upang kanilang makita na sila mismo ay mga hayop. Sapagkat yaong nangyayari sa mga anak ng tao ay nangyayari sa mga hayop. Isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paano ang isa ay namamatay, gayon din ang isa. Oo, silang lahat ay may isang hininga, na anupat ang tao ay walang kadakilaan kaysa hayop, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay pumupunta sa isang dako, lahat ay mula sa alabok, at lahat ay nauuwi sa alabok muli. Sinong nakakaalam ng espiritu ng tao na umaakyat sa itaas at ng espiritu ng hayop na bumababa sa lupa? Kaya't naintindihan ko na walang mas mabuti kaysa ang isang tao ay dapat magsaya sa kanyang sariling mga gawa, sapagkat iyan ang kanyang bahagi. Sapagkat sino ang magdadala sa kanya upang makita kung ano ang mangyayari pagkatapos niya?